Happy New Year to all. And this is the first Grand NDO, no? Tinawag ko na siya Grand NDO because of sinama ko na lahat ng pwede isama, all of my teams, para maka-attend ng NDO ni Upline Zach. Since na-miss ko kayong lahat, no? Taas natin ang energy, di ba? We will make sure napakaganda ngayong gabi, no? And very worth the while ang hinintay ng bawat isa, no? So bati muna tayo, guys. Happy New Year to everyone, no? Chat naman, Happy New Year. Yan, yung mga nakikinig sa Facebook, no? Chat tayo, Happy New Year, no? Okay, congratulations, no? For a very productive 2021. And hello, no? Para sa atin na napakagandang 2022. Diba? Batiin naman natin, shout out naman, Luzon, Visayas, Mindanao, diba? And international. Yan. Of course, batiin naman natin lahat ng team, no? Yan, nandiyan syempre ang Unstoppable, no? Ang Kilas at mga subgroups niya, di ba? Nandiyan ang Ignite, no? Spartans. Of course, the Mina de Oro, Mighty Emperors, no? Flying Ifern, no? The Supreme and the Brave Hearts, no? And syempre, yung bagong team na binubuo ni Upline Zach, which is the Extreme. Yan. Alright, so excited na ba lahat? Excited na matuto? Okay, no? So lagpas 1,000 na tayo dahil may mga nakatutok pa sa natin, sa Facebook natin, no? Anyway, I would like to congratulations in advance, no? Yung PRT natin sa Saturday, gagawin siya sa Rizal, no? It's 30 cars. So sobrang dami nun, no? Grabe, 30 luxury cars, kapatid. Diba? So sigurado, nasiraan ng ulo yan, no? And promote ko na rin this coming Sunday, Hyper RPA, no? Sa naman tayo, sa Metro 10, diba? Mga lagpas 50, diba? Ang luxury car, talaga para car show yun, no? Talagang baliwan, sigurado lahat ng guest mo, diba? Maglalaway, kapatid. Diba? So always lang, kapatid, na mag-plug in. Bakit? Kasi si Upline Zach, sino ba si Upline Zach? Para sa mga first time natin maka-attend sa talk ni Upline Zach, no? Okay. Si Upline Zach is dating call center agent na hindi naman lumaki sa social na lugar, laking Laloma, Quezon City. Just to picture out, very quick. What is Laloma? Katabi niya, Tondo, Quiapo, Divisoria, di ba? Caloocan. So, alam mo na yung ibig ko sabihin, no? Hindi siya social na lugar. Sakto lang, di ko naman sinabing mahirap, pero hindi rin mayaman. Hindi ako graduate at Ateneo Lasal UP, di ba? Pero nagagawa ko ang IFERT. Di ba? At yumayaman tayo sa IFERT. Okay. In 15 years of my career sa network marketing, isa na patunayan ko, kapatid. In 15 years in career of Upline Zach Lopez sa network marketing, meron ako isa na patunayan, kapatid. Ano yon? Wala magic pill, kapatid. Wala siyang, alam mo yun, yung tipong isang inom lang, napakagaling mo na mag-networking, kapatid. Legend ka na. Diba? Isang attend mo lang ng training, kapatid. Diba? Kabisado mo na lahat. Walang ganon. Diba? It's a series of learnings. Diba? Series of learnings, kapatid. Bakit? Bumabaon yan, diba? Sa subconscious mind ng tao hanggang makabisado niya na, hanggang dumating, di ba? Ang panahon, kahit nakapikit ka, di ba? Alam mo mag-network marketing, kapatid. Okay? So, ibig sabihin, kapatid, I recommend you, di ba? Na umattend ka ng umattend, kahit ano yan, kapatid. Bakit? Kasi, you are in a learning curve pa rin, kapatid, eh. Ibig sabihin, nahihirapan ka, pwedeng oo, di ba? Bakit? Kasi hindi mo pa naman nakakabisado. Pero good news, kapatid, pag nakabisado mo, di ba? Sigurado naman, kapatid, yayaman ka. Di ba? Ang ganda ng catch. Bakit, kapatid? Minaster mo ang karamihan, eh. Tama? Kung 20 anyos ka na ngayon, kapatid, 12 years ka na nag-aaral or lagpas, baka 14 years, kapatid, or kung whatsoever, 13 years ka na nag-aaral, di ba? So, ibig sabihin, kapatid, napakarami mong pinag-aralan sa buhay, hindi naman nakakayaman.
Oo, di ba? Bakit? Number one tanong, kapatid, anong kinalaman? Di ba? Ni Kapitan Tiago, ni Sisa, ni Crispin, ni Basilio sa pagyaman mo. Oh, di ba? Pero pinasa mo yung kapatid. Oo, kinabasado mo. Pati nga yung Ibon Adarna, kapatid, inaral mo eh. Di ba? So, ibig sabihin, kapatid, napakarami mong kinabisado sa buhay, napakarami mong pinag-aralan sa buhay. Tama? Sigurado nag-calculus ka, kapatid. Tama? Nag-algebra ka, kapatid. 'Di ba? Wala naman ako sinabing wag mo pag-aralan 'yun at wala akong against sa mga yun. Kasi ako mismo, pinasok ko yung curriculum na 'yun. Oo. 'Di ba? Pero, ang tanong, kapatid, may itinuro ba doon paano yumaman? Oh, 'di ba? Wala naman, kapatid eh. 'Di ba? Oh, nakakabisado mo yung multiplication table. 'Di ba? Oh, nakakabisado mo, kapatid. 'Di ba? Pumasok ka. Inaral mo, 'di ba? Kasi English, Filipino, tama? Natuto ka pa nga gumawa ng coleslaw eh. Coleslaw eh, no? Old school, no? Pero, hindi naman tinuro paano yumaman. No, pero napagtyagaan mo yan, 14 years, kapatid. Oo, natuto ka nga mag-PE, di ba? Oh. So, ibig sabihin, kapatid, ito, pag-aaralan mo rin. Oo, tsatsagain mo rin. Oh. Pero nga lang, ang pinakaiba, pag ito, nakabisado mo na, ay, sigurado, kikita ka ng milyon-milyon minimum isang buwan. O, di ba? Grabe, fair enough? More than fair, kapatid. Bakit? Milyon na ng pinag-uusapan dito eh. Di ba? Yan, parang yung kwintas ni Upline Zack ngayon. Di ba? O, 1.5 million yan, kapatid. Max, di ba? Commercial lang, no? Hyper rewards and incentives. Yan, di ba? Oo, alam ko naman na mismo si Upline Zack. Okay, di ba? So, ibig sabihin, kapatid, ito kasi, may pundasyon siya. Ang pundasyon nito, kapatid, is gaining knowledge and experience. Bakit? Kaka-attend mo, iba-ibang speaker, RBA, NDO, Hyper RBA, PRT, may special training, whatsoever. Di ba? Lahat yan, tumatatak sa memory bank mo. Kasi may memory bank ang tao eh. At yung memory bank daw ng tao, according sa article na nabasa ko, is 3 times more larger than the largest library. So ganun daw talaga kalakas ang human brain mag-store ng memory. Nagkataon lang, lalabas yan pagka kailangan mo na gamitin. So kapatid, kita mo ha, si Upline Zack. Mamaya magugulat ako. Pati ako nagugulat eh. Pag ako nagtutok, nagugulat ako yung mga 15 years ago na ibabagsak ko pa eh. Kasi kailangan ko na siyang gamitin. Diba? Hindi siya lalabas pag hindi ko kailangan gamitin. Pero lalabas lahat ng idea ko, ng knowledge ko na stored sa memory bank ko, kapatid, once na engaged na ako sa ginagawa ko. Diba? So, ibig sabihin, kapatid, okay lang, makinig ka lang. Diba? Habang naglalaba ka, lakasan mo yung speaker, sasalita si Upline Zack. Diba? Habang nagplaplansya ka. Diba? O habang nagsasampay ka, ewan ko na lang kung anong oras na nagsasampay ka pa, kapatid, anong sinasampay mo, diba? So, ibig sabihin, sige lang. Repeat lang, kapatid. Di mo alam, bumabaon yan sa subconscious mind mo at nagiging autopilot balang araw. So, ibig sabihin, kapatid, walang pinakaiba yan, drive ka ng bicycle. Kahit 10 taon di ka mag-bicycle, pag nag-bicycle ka ulit, alam mo. Diba? Say mas drive ka ng kotse, darating ang time, akala mo autopilot na lang, di ba? Kakaliwa, kakanan, tatapak sa gas, pero totoo lang, kapatid, ang active doon is yung subconscious mind. Which is, yun ang pinakagusto natin targetin. Bakit? Because of your conscious mind can only store up to 20 memory, di ba? At the same time. So ano ibig sabihin? Kaya mo lang maging conscious ng 20 topics at the same time. Pero yung subconscious mo, kapatid, di ba? Millions of topics and information yan, kapatid. Di ba? Diyan nare-retain, di ba? Lahat ng information na akala mo wala. Kasi akala mo lang meron yung conscious eh. Pero may tinatawag tayo, kapatid, yung subconscious. At kagaya ko,
Di ba? Aral ako ng aral. Buti na nga ngayon, meron ng audiobook. Nung unang panahon, wala eh. O, at least kahit nagda-drive ako, pine-play ko lang. O, bago ako matulog, pine-play ko. Kung ano yung makatulugan ko, alam ko naman, bumabaon sa subconscious ko yan eh. Di ba? Pagkagising ko, play ko lang habang kumakain ako. O, para at least, kapatid, di ba, tinataniman ko yung subconscious brain ko. At doon nai-store yung millions of information na magugulat ka balang araw, kapatid. Di ba, nag-network ka na. O, nag-network ka ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Kahit hindi mo na siya isipin, kapatid, di ba, nag-autopilot na yung brain mo, nakakapag-networking ka at kumikita ka ng milyon-milyon. Oh, di ba? Kaya it's very important you being active na kahit na wala ka bang kinikita, di ba? Wala po audio. Okay? Malinaw ba si Upline Jack? Wala daw audio si Sir, no? Yan, type naman kung malinaw si... Okay. Yon, okay, meron, no? Okay, kapatid. So, ibig sabihin, darating ang time, di ba? Ginagawa mo si iPhone parang easy-easy na lang sa'yo. Hindi, kasi recorded na lahat sa utak mo yun, kaya siya naging easy. So, this time, kapatid, nagre-record tayo, nagtatanim tayo. Di ba? Oh, kaya very important, siksik mo. Di ba? Dahil ganyan na ganyan si Upline Jack dati. Kahit wala akong grupo, pag sinabi ng Upline ko, uy, magbabagyo sila, may seminar sila doon, sama ako. Wala naman akong grupo sa Baguio. O, wala naman akong grupo sa Ilocos, sama ako. Bakit? Alam ko, kapatid eh. Once na nataniman ko na yan, di ba? Yung magagamit ko na pang-anihan yan. Di ba? Kaya nga sabi, no, to start with, kapatid, I have a basic, very basic Microsoft, no? Microsoft PowerPoint presentation, no? Gawang Zach Lopez lang, kapatid. Kaya pagtsaga mo na si Applied Zach, hindi masyadong techy, ha? Kaya inabot tayo ng pagla-live lang, inabot tayo kanina ng ilang minuto, no? So, yan. So, meaning, kapatid, ngayong gabi, maaaring sige, narinig mo na itong NDO. Tama? Maaaring sige, naka-attend ka na ng ilang NDO, kapatid. Tama? Okay. Pero, kapatid, ang sabi nga, I believe, di ba, repetition is the mother of all learnings. Di ba? Ulitin natin yan. Di ba? Hindi porke NDO lang yan, kapatid, baliwala. Oo, nagkataon lang mas cute si Upline Jack Max. Di ba? Sa ibang speaker. Joke lang, di ba? Minapatawa lang kita, kapatid. So, ibig sabihin, kapatid, kahit sino pa yung speaker na yan, attendan mo yan. Oo, kasi iba-ibang kwento niyan sa buhay. Di ba? Oo. So, ibig sabihin, kapatid, sigurado, may mapupulot kang aral dyan. Ang goal natin, mag-ipon ka, kapatid, di ba? Doon sa memory bank mo. Oo, para pag balang araw, di ba? Punong-puno na yung utak mo. Grabe, ang galing-galing mo na. Di ba? So, nagagawa mo na siya, effortless na. Oo, kasi kabisado mo na siya. Di ba? So, ang good news pa doon, kapatid, yung tong new distributors orientation, kapatid, is for me, I believe, ito na yun eh. Di ba? Ito na yung buong network marketing, kapatid eh. Kung hihimay-himayin mo to, ay, baka abutin tayo ng 10 hours nito. Di ba? Oh. Pero since ang goal ni Upline Jack palagi is number 1, duplication. Di ba? So, kung kaya natin i-convert yan into the simplest form, kapatid, di ba? Pasisimplihin natin yan para mas maintindihan at the same time, di ba? Maituro natin. Okay ba yan? Bakit? Kasi ang network marketing is laro siya ng duplication. Kaya nagkakaroon ng leverage. Tama? Kaya ka na-leverage at nagkakaroon ka ng financial and time freedom. Oo, hindi ikaw lang ang gumagawa. Kasi kung ikaw lang ang gumagawa ng lahat, kapatid, ay, pares lang yun. Empleyado ka lang din ng sarili mo. Tama? So, ang laro natin, kapatid, tandaan mo, duplication and multiplication. Dumadami ang leaders natin. Dumadami ang kayang gumagawa ng iPern. Di ba? Kaya, mas namumultiply ang time at effort mo. Mamaya, i-discuss ko pa yan na mas kapatid.
So ang pinaka-goal ko kapatid, that's why I'm making you a sample ngayong gabi, is the simplest possible NDO na kaya mo ibagsak, di ba? Ng 40 minutes. Oo, para pagkasali. Di ba? Pagkasali, kung kaya na kapatid, kahit online, di ba? I-NDO mo niya. Para at least kapatid, yung sumali sa'yo, hindi lang siya member na walang alam. Oo. Na-manage mo na kung ano yung expectations niya. Di ba? So, number 1, kapatid, let's go. Okay, knowledge. Di ba? Knowledge is very important. That's what I'm saying kanina pa, paulit-ulit, iniiba-iba ko na ang atake para bumaon lalo. Di ba? Kasi kagaya ni Upline Zach, hindi naman ako graduate na magandang eskwelahan. Hindi ako graduate with flying colors. Never ako nagkaroon ng award. Maski best in friendship, wala rin. Wala rin award si Upline Zach na best in friendship. No? So, ibig sabihin, kung mag-aral lang, hindi ko kahiligan yun. Oo. Di ba? Bakit? Pumasok, oo. Yun ako. Pero yung nag-aral, yun yung classmate ko. O, di ba? Ang galing ng classmate ko. No? O, buti na lang nag-aral siya. O, kaya graduate kaming dalawa. O, kung hindi siya nag-aral, wala. Di ba? Hindi kami graduate parehas. O, so, buti na lang may classmate akong ganun. Di ba? Ikaw ba, may classmate ka bang ganun, kapatid? O, so meaning, kung mag-aral lang, mag-store lang na mag-store ng knowledge, huwag mo ko asahan dun. Bakit? Hindi ko talaga hobby yun nung unang panahon. Oo. Di ba? Ang hobby ko, ibang bagay, mag-inom, magtambay, di ba? Magpa-cute, no? Yun ang mga hobby ko sa buhay nung unang panahon. Di ba? Pero since dinikdik sa akin ng dinikdik, how important is the knowledge, kita mo, napapa-English pa si Upline Zach ngayon, di ba? Bakit? Ang sabi niya parang equilateral triangle. Ano yun? Sabi ko equilateral, di ko nga alam ano yun. Oh. Sabi basta sakyo na yun, di ba? Oh, basta pagkaisipin mo na lang kung ano siya, both sides are equal. Okay, so hindi pwedeng hindi equal. So parang paglaki ng knowledge base mo sa lumala yung kaalaman mo, nakakagawa ka ng network na malaki. At pag lumaki ang network mo, syempre lumalaki rin yung kita mo. Ganun siya ka-basic sa. Okay. So, Zach, dapat ngayon pa lang, pinag-aaralan mo na yan. Di ba? You always attend RBA, you always attend NDO, you always attend events. Bakit? Kasi nga, Zach, pinapalaki lang muna natin yung knowledge base mo. Di ba? Para lumaki yung network base mo at lumaki rin yung income mo. Kasi hindi pwedeng sabihin mo, Zach, malaki network, hindi mo naman alam hawakan. Babagsak yan. Yung income mo, babagsak din. Tama? No. So, ibig sabihin, patas daw lahat yan. Kaya yung yung kagaya ko, na hindi naman marunong mag-aral, diba? Napaaral ako, sabi, bala ka sa, ayaw mo pag-aralan, ayaw mo matin NDO, huwag mo ko sisisihin pag di kayo maman, ha? O, pag bibigyan kita, sige, Sak, tumambay ka lang dyan. Oo. Diba? O, inom lang mamayang gabi. Oh, pakyut-pakyut ka lang dyan, Zach. Sige lang. Pero pag ikaw hindi umaman, Zach, wala tayong sisiyan, ha? Oh, di ba? Kaya sabi ko, sige na, pag-aaralan ko siya. Oh, nung una, hindi ganun kadali. Di ba? Naiinip ako eh. Aral. Ayoko nga pumasok sa school nun eh. Di ba? 3 beses nga ako nag-grade 3. 3 beses ako nag-grade 3, di ba? Oh. Ayoko pumasok. Isa ako dun sa mga normal na bata na ayaw mag-aral eh. Di ba? Dugo ilong ko, kamot ulo ko eh, di ba? Pero since yun nga, nakita ko yung importance, pinag-aralan ko na siya. Di ba? At sabi sa akin, Zach, di ba? Mas dadali ang pag-aaral mo. Bakit? The how will be easier if you know the why. Di ba? Pag mas malalim or alam mo na kung bakit mo muna siya kailangan gawin, Zach. Di ba? The how will follow. Oo, bakit? Kasi nakaalam yung kapatid, nalaman ko yung kahalagahan, bakit ako a-attend. Uma-attend ako para lumaki network ko, syempre. At lumaki din yung income ko. Di ba? So, nung naipaintindi sa akin yan, bakit? Di ba? Lumalim na.
Oo. Bakit? Sabi nila, itong Zack, laro to ng palaliman ng deepest Y to. Kaya nga deepest Y, Zack, di ba? Oo, walang pinagkaiba to sa building. Di ba? Kung gaano kataas ang building, sabi ng engineer, ganun din kalalim ang hukay niya. O, di ba? Bakit? Nakakita ka na ba ng building na walang pundasyon, kapatid? O, hindi naman pwede yun. Konting lindol lang, konting bagyo, tatakog yun, di ba? So kung gaano kalalim ang building, kapatid, kung 60 floor yan, di ba? Down under, 60 rin ang hukay niya. Yun ang sabi sa akin. Para kahit anong lindol, di ba? Anong bagyo, di ba? Kahit na anong meron pa dyan, eh, hindi basta aalog yan. So always build, di ba? Your why, sabi sa akin. O, dalawa yan, Zach. Isang internal at isang external. O sabi ko, ano naman yun? Di ba? O, kasi kagaya kong kanto boy, internal, external, ano ba yan? Di ba? O, ang internal, panloob daw. Di ba? Yan daw yung mga why, di ba? Na pwede kang lumuha, di ba? Dahil sa pagmamahal. Di ba? O, pwedeng family mo daw, di ba? Pwedeng yung, alam mo yung kapatid, yung karanasan mo sa buhay, di ba? O, so ibig sabihin kapatid, para sa akin, ang internal DPSY ko, kapatid, isa sa mga naaalala ko, eh, siyempre, La Loma. What is La Loma, Quezon City, kapatid? Sabi ko nga sa'yo, hindi naman social na lugar yan, no? Okay, ang bahay namin, hindi kagandahan. Di ba? Tapos bumabaha pa. Alam mo yung pagtaas ng kisame? O, pagtaas ng kisame, kapatid, alam mo yun, pwede tumutulong yero kasi walang plywood eh. Di ba? Diretso na eh. That time, kinakapos talaga eh. Bakit? Nag-aaral pa kami ng kapatid ko that time eh. Tapos, may mga kamag-anak, syempre, may pera. Tama? O, hindi mo naman maaalis yan sa isang buong pamilya. Syempre, may pamilyang mayaman, may pamilyang sakto lang, di ba? Or may pamilyang that time, pwedeng kinakapos, di ba? O, so, that time, sabi ng mga relatives, binibiro-biro yung nanay ko, yung bahay daw na parang garahe lang, di ba? Garahe ng isang mga kamag-anak namin, kung sino man, di ko na maalala, pero maganda daw yung bahay, malaki. Oo naman, maganda yung bahay, malaki. Grabe, exclusive subdivision ba naman eh. Ang mga bentahan ng bahay doon, 20 to 30 million eh. Oh. So, nung isang araw, kapatid, naparealize lang ako at lalo lang lumalim yung DPSY ko. Binibigyan ka lang kita sample Oo, nag-reunion kami last December. Doon sa isang exclusive na subdivision. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Meron sa exclusive subdivision, doon sa mismo subdivision, ang daming restaurant kasi nga mayayaman yung mga tao. So sa loob ng village, kapatid, ang dami mo nang pwede gawin. Di ba? Nandun na yung mga negosyo, bangko, restaurant, bar, etc. Di ba? May kaya yung may mga kaya yung mga nakatira doon sa subdivision eh. Di ba? Oh. Na sabi ko sa nanay ko, nung naalala ko lahat, Nay, di ba? Kasi reunion, family reunion eh. Oh. Naalala ko, tama, maganda yung garahe nila, Nay. Pero na yung garahe mo ngayon, may BMW na. Di ba? Iniregaluhan ko yung nanay tatay ko last year ng BMW eh. Di ba no March? O last year, December, biniregaluhan ko ng Volkswagen na top of the line, yung tagwa 1.5 million, yung all power, all leather, di ba? O, tapos yung nanay ko, na-Gucci na bag, na-Gucci na sapatos. O, yung sapatos nanay ko, 70,000 eh. Yung bag, 200,000 eh. Sabi ko, grabe, di ba? Yung dating, sabi nyo, garahe lang yung bahay na nanay ko, di ba? At least ngayon, may BMW na, may Mercedes-Benz pa. Oo, kasi sa dami kong kotse, isa ko Mercedes, doon ko pinapark. Di ba? So, di ba? Commercial ulit, hyper rewards and incentives. So, di ba? So, yun para sa akin, isang DPSY yun. Di ba? Kasi siyempre may kamag-anak pag nag-reunion, talagang sila yung mayaman, sila yung nasusunod, sila yung, alam mo yung gano'n, kapatids. O nagigits mo na may ibig sabihin di ba? So, siyempre maganda bahay. Sabi ko, wow, big time. Di ba? Magkano kaya bahay doon sa subdivision? Sinig ko kung magkano. Oo, mahal pala, 20 to 30 million pala. Di ba? Since 20 to 30 million yung subdivision doon, sabi ko, okay, wow, astig, no? Ang ganda nga ng mga bahay. Oo. Di ba? Okay, sabi ko sa nanay ko, okay lang, Nay.
Di bali, wala man akong ganyan ngayon. Wala pa akong bahay na ano eh. Natag 20 to 30 million eh. Oo. Pero Nay, huwag ka mag-alala. Bakit? May kotse naman akong ganyan. Ito yun. Ito yung picture natin. Okay. Nakikita ba? Malinaw ba? Ito yung picture ko that time. Okay. Mamaya i-airdrop ko sa MacBook ko. Diba? So, nag-picture ako, di ba? Sabi ko, ito yung kabila, yung kaliwa na yan. Yung kaliwa, regalo ko ng BM sa kanila. Yung kanan, yung regalo ko sarili ko nung kailan ng Porsche. Yung tag 23 million, no? So, sabi ko, di bali na eh. Yung bahay nila, kapresyo na lang na sports car ko ngayon. Di ba? Oo, no? Grabe talaga yung iPhone rewards and incentives, di ba? Siyempre, number one, Panginoon, di ba? And siyempre, pasalamat tayo kay Sir Tom and kay Madam Kim. Dahil yung pangarap kong bahay dati, isa na lang sa sports car ko ngayon. So, 3 kasi sports car natin. Hanip, di ba? So, yun naman yung mga pwedeng tawagin na external deepest why. Oo, yung mga pwede mong pangarapin. Di ba? Yung nakakaiyak din, pero sa tuwa. Di ba? Kaya sanay ako, binabaliw ko sarili ko, kapatid. Buti na lang, di ba? May online shopping na ngayon. So meaning, nakakapag-window shopping na ako sa cellphone, sa online. Di ba? Kasi dati talagang iikutin ko yan eh. Pagka gusto ko makaamoy ng leather ng BIOS, pupunta ako sa kasa eh. BIOS eh. No? Oo, di ba? So alam mo yung kapatid. Pagka gusto ko makaamoy ng stainless steel na relo, pupunta ako sa mga mall, di ba? Para i-check yan. Buti ngayon, makikita mo na lahat sa online. So always check your why, kapatid. Palaliman tayo, kapatid. Di ba? Papagawa nga ng dream board. Huwag mo ilagay yung kaya mo lang. Oo. Bakit? Kasi kapatid, hindi ka naman mababaliw dun eh. Di ba? Ilagay mo yung kahit hindi mo feeling na kaya. Oo, basta mababaliw ka. Kasi ang tao, hindi mo mapapahataw yan pag hindi baliw yan. Tama? So, ibig sabihin kapatid, dapat gawa mo yung assignment mo. Isulat mo, kausapin mo yung sarili mo ngayong gabi. Kapatid, do your homework. Di ba? Palaliman tayo ng why, internal at external. Diba? Isulat mo lahat yan, kapatid. Balang araw, isipin mo na, yung buhay mo, maitatala sa maalaala mo kaya. Grabe, di ba? I-interviewin ka ni Mel Chanco, di ba? Tama ba yun? Mel Chanco ba yung maalaala mo kaya? Hindi yata, di ba? So, so, kidding aside, no? So, ibig sabihin, kapatid, di ba? Ihanda mo na yan. Di ba? Balang araw, ganyan kapatid eh. Di ba? I-interviewin ka ni Mel Chanco, di ba? Ayun. Charo Santos pala, di ba? No. So, ibig sabihin kapatid, tinitignan ko lang kung gising pa kayo, ha? Okay, no? So, ibig sabihin kapatid, isulat mo na lahat yan, pati yung mga pangarap mo, di ba? Ano mo na yan, kapatid? Ilagay mo na yan. Gumawa ka na ng bagong mong dream board. Palaliman na tayo ng pundasyon dito para kahit anong mangyari, kapatid, hindi ka basta-basta negative. Bakit? Kasi you will always go back kung bakit mo ba siya ginagawa. Ma-reject ka, di ba? Matakot ka, masindak ka, matamaring ka, di ba? Magkabusitan kayo ng upline mo. Hindi ka basta-basta tutunawin. Bakit? Kasi alam mo kapatid eh. 'Di ba? Kung bakit mo ba siya at para saan mo ba siya ginagawa, 'di ba? Kita mo? 'Di ba? Saan na ba 'yun? 'Yun, 'di ba? And syempre kapatid dapat alam mo rin bakit network marketing. Bakit? Dapat solido ka diyan, kapatid. Bakit? Kasi alam mo 'yun, pag kami nagkatanungan, anong ginagawa mo baka halos di mo maibigkas yung iPhone. Di ba? Anong ginagawa mo? Networking, di ba? Narinig na lang yung king, di ba? Kala nila natrabaho ka sa Burger King, kapatid, di ba? Nagka-reunion kami, ganyan na ganyan eh. Yung classmate ko, yabang sa ka nagtatrabaho. Ay, manager ako ng Jollibee. Wow! Yung isa, ay, grabe, supervisor ako ng Globe. Wow, di ba? Yung isa. Ay, salesman ako na San Miguel. Wow! Ikaw, di ba? Halos di mabigkas eh. Di ba? Yung king na lang ang narinig eh.
Networking, di ba? Oo, doon sa Burger King, di ba? Oh, grabe, no? So, totoo lang kapatid, napakaganda ng network marketing. Bakit? Tignan mo kapatid, ha? Ang network marketing kasi, if you will just imagine this kapatid, di ba? Kagaya ko, di ba? Ang sweldo ko that time is 15,000 pesos lang. So, palagay mo, may naiipon ako sa 15,000 pesos? Kapatid, wala. Diba? Kulang pa yun. Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit? Kapatid, nung tambay ako, wala akong pera. Oo, pero wala akong gastos. Tambay lang ako eh. Di ba? Nung nagtrabaho ko, nagulat ako eh. Bakit? Kapatid, kung kailan ako nagkatrabaho, di ba? Maliban sa wala akong pera, may utang pa ako. Di ba? O paano nangyari yun? Di ba? Kasi siyempre, araw-araw po papasok. Di ba? Naaaya ng office mo eh. Di ba? Kumakain pa, etc. Di ba? O ibig sabihin kapatid, halos wala talagang matira doon. Swerte pag natirahan ng 500 yun. Di ba? Yung tinatawag na 15,000, ay, sobrang kulang yun. Di ba? Sabihin na lang natin, kunwari na lang kapatid. Kunwari na lang. Di ba? Kapatid, nakakaipon ng 10,000. O, ang regular. Di ba? O. So, ibig sabihin, kunwari na yung kapatid, ha? Nakakaipon tayo ng 10,000, ha? Pero di ka na nagsasabon. Mukha ka ng taong grasa nun, kapatid. Hindi ka na nagsashampoo. Di ba? Yung buhok mo sobrang haba na, hindi ka na rin nagpapagupit. Kulang na lang, kamukha mo na si Sadako, di ba? Mukha si Sadako eh. No? So, alam mo kapatid, hindi ka na rin bumibili ng mga bagong damit. Di ba? Pati tsinelas mo, luma na rin kapatid. Yung kulang na lang pag nakatapa ka ng piso, alam mo na kung alin doon yung ulo at anong kalabaw, di ba? So, ibig sabihin kapatid, talagang todo tipira na yun. Oo, tama? Pero pag nagtipid ka ng galong kapatid, sabihin na natin in 1 year, nakaipon ka ng magkano kapatid? 120,000. Di ba? Then 120,000 kapatid, sabihin mo na, nakaipon ka in 30 years. Total mo is 3.6 million pesos kapatid. Di ba? So ibig sabihin kapatid, naipon naman, kunwari. Kung hindi ka talaga gagastos. Di ba? Kapatid, yung 3.6 million na yun, isipin mo na lang sa networking, di ba? Maliit ang 100,000 dito. Hindi ka pa nga top distributor nun eh. 100,000, push pa more ka nun, kapatid. Di ba? So, ibig sabihin, push pa more ka nun, kapatid. Wala, maliitan yun. Pero sige na, kunwari 100,000 na lang. Oh. In 3 years time, pares lang 3.6 million yun eh. Anong pinakaiba? Yung kinumpara mo, yung 30 years. Diba? Nakatipid ka ng time. Diba? At ang maganda dito, kapatid, ano yun? Ito, ang negosyo na wala kang kalugi-lugi. Bumili ka lang ng packages. Bumili ka lang ng products. Diba? Sa iba, para kumita ka ng malaki, kapatid, kailangan mo rin magkapital na malaki. Mag-risk na malaki. Dito, kapatid, maliit ang capital, di ba? Bumili ka lang ng package. Ang laki ng opportunity, tas walang risk, kapatid. Ganun kaganda. Pangalawa, ang tawag nila sa ibang bansa, ang network marketing is close to franchising. So para ka lang nag-franchise ng proven system, di ba? May kasama pa mga training, mentor, may partner ka pa. Di ba? Ganun kaganda ang network marketing. And kung titignan sa textbook, kapatid, ang network marketing is just a word of mouth. Di ba? Marketing pa rin, advertisement. Ang pinagkaiba lang ng Prime Media, yung nakikita mo, Prime Media, di ba? TV, radyo, billboard, etc. Makikita mo si Piolo, di ba? Makikita mo si Aga, di ba? Ang pinagkaiba nun, kapatid, di ba? Apakalaki ng gastos nun. Magkano magpa-billboard? Magkano magpa-airtime sa TV? Magkano yung bayad sa photographer, videographer, makeup artist, etc. Diba? Kaya agamulak lang, 20 million ang bayaran eh. So, ibig sabihin kapatid, sobrang laki talaga ng pera sa marketing. Diba? Ang pinagkaiba lang dito sa network marketing, ito nga is word of mouth, kwentuhan.
Parang ikaw yung nag-i-endorse dito. Ikaw yung nagkwekwento. Bakit? Mas effective daw yun eh. Wala pinagkaiba, kapatid. Matagal mo nang ginagawa ito eh. Nanood ka na sine. Nakita mo si Robin Padilla. Ang gwapo-gwapo, ang galing-galing. Tuwan-tuwa ka pa. Paglabas mo na sinihan, kuwinento mo sa kaibigan mo. Tama? Yung kaibigan mo, kapatid, kuwinento rin sa iba, nanood sila. Oh, ang tanong, binayaran ka ba na sinihan? Hindi naman, walang direct referral doon, ha? Walang fast start commission doon, kapatid, di ba? Oh, pero totoo lang, ni-networking mo na or in-advertise mo na yung pelikula ni Robin Padilla. Oh. Same as dito sa iPhone, kaya may kumikita ng milyon-milyon. Bakit? Milyon-milyon ang budget sa advertising. Isa yan sa pinakamayaman na industriya. Tama? No. Ang pinakaiba lang, hindi na binayad kay Robin Padilla. Hindi na binayad kay Agamula, kapatid. Oh, binayad na sa iyo. Diba? Kaya kakikita ng milyon-milyon isang buwan. Diba? Pinapalakpakan niyan, kapatid, no? I-attract na natin, i-declare na natin, kapatid. There's a power in words, kapatid, and the power in declaration, no? I-claim mo na yung 1 million a month mo, kapatid, diba? No. In the same time, kapatid, yung tinatawag na law of leverage. Oo, ano ba yung leverage, diba? Ang sabi nga, you are multiplying your effort and time through others. Diba? Oh, classic example, kapatid. Ano yun? Lucio Tan. Bakit ba mayaman si Lucio Tan? 24 hours lang ang meron siya. May 8,000 ba naman sa empleyado, kapatid eh. Yung 8,000 empleyado nagtatrabaho sa kanya ng 8 hours para yumaman siya. Kaya siya mayaman. Nagigets mo, kapatid? Walang pinagkaiba yan eh. Tama, kumuha ka ng 2. Diba? Yung 2 mo, tinuro mo, kumuha ng 2. Dumami, naging 8,000 din. Oh, kaya ka mayaman. Kasi bakit? Marami nagduduplicate ng time and effort mo. Diba? Oh, so ibig sabihin, wala siyang pinagkaiba, kapatid. Kaya mo magbenta ng balot. Kita ka 10 piso isa, kunwari. Diba? Or, pagturo ka na lang ng 10, kapatid. Diba? Pagkakitaan mo na lang, kahit 2 piso na lang, hindi na 10 piso. Oh, times 10, 20 pesos yun, mas malaki pa yun, kapatid. Diba? Oh. Ang maganda naman, diba? Oh, kapatid. Diba? Bakit iPert? Oh. Dahil dito sa 5Ps, kapatid. Diba? Company profile, alam mo na yan. Products, world class, quality. Price, diba? Quality rin, world class din, mura na. Diba? No, gawang Switzerland pa. Oh, marketing plan. Tayo na yung pinakamagandang marketing plan dito, diba? And of course, the perfect timing. Always review this, kapatid, diba? Andiyan pa yung president natin, oh. Napakagwapo na, napakabait pa, napakamapagmahal pa, ang galing-galing pa, ang tali-talino pa. O, di ba? Si Sir Tom. O. So you always review this sa 5Ps ni Hyper na. Ito ang ginagamit natin para ipakita na gaano kaiba si Hyper. Okay? So, next. Of course, di ba? Ang kakabisaduhin mo lang, kapatid, simple lang going back, pabalikan yung upline para pag ikaw na yung nagtuturo knowledge, of course, the deepest why network marketing, why iPern, then ABC na, yung attitude na, belief, commitment, diba? Discouragement, diba? Focus, excitement, and goal setting, kapatid, diba? So sa attitude, diba, syempre kailangan may GLLA ka, kapatid. Oo. This is a proven system, kapatid. Diba? Dinidikdik ko to sa 5 fingers. I-record mo tong sasabihin ko, kapatid. Pwede mo ipakita to sa bagong pay-in. I-cut mo, kapatid. Diba? Itong GLA portion ko. Didikdikin ko ng todo to, kapatid. Bakit? Kasi, kapatid, itong good listening and learning attitude, diba? Or the GLLA is very much important. Bakit? Sinabi nila, system is the key. Oo. May proven system na si iPern, pakikinggan mo lang. Tama? Pag sinabi proven and effective system, susundan mo na lang, yayaman ka. 1,000%, kapatid. Diba?
Wala siyang pinagkaiba, kapatid eh. Akala nila porke 300,000 lang ang nilabas, family package lang ang nilabas, akala nila small time business eh. Bakit? Kasi hindi sila naglabas ng 30, 40, 50 million kagaya ng Jollibee at kagaya ng McDonald's, kapatid. Kagaya ng iba pang franchise. Tama? Pero kapatid, ang kitaan nito pang big time. Oo. Si Upline Jack nga, nagpa 5 million a month. Oh, di ba? Hindi ba big time yun? Oh. Kahit mag-franchise ka ng Jollibee, hindi mo kikitain yung, kapatid, yung 5 million a month. Ay, ang kitaan lang daw, sabi ng mga kakilala ko na interview ko may Jollibee, McDonald's, Shell. Kaya sa 600,000 lang pataas, kapatid. O, kalahin mo, naglabas ng 50 million, ha? O, pero ang kitaan lang, kapatid, di ba? So, ibig sabihin, kapatid, wala siyang pinagkaiba. May proven system as Shell. Oo. May proven system ang McDonald's, Jollibee. Susundin mo lang. Oh, nagtataka ka ba, kapatid? Kahit saan ka pumunta ng Jollibee, McDonald's, pagpasok mo, kapatid, sa McDonald's, nasa left yung French fries, nasa right yung Coke, yung soft drinks, di ba? Nasa taas pag tumingala ka, nandun ang menu. May nakita ka bang baliktad, kapatid? Pagpasok mo, di ba? Yung sundae ko nasa ilalim. Wala ka naman nakitang ganun, kapatid eh. Yung menu nasa kaliwa. May nakita ka bang ganun? May nakita ka bang McDonald's na lang? Kulay blue ang logo, yung letter M, kulay blue. May nakita ka Shell, kulay pink. Wala namang ganun, kapatid eh. Bakit? Kasi nga, pati yung logo, the brand name, the trademark, di ba? The psychology of it, si proven system, yung pinag-aralan na nila yun, kapatid. Susundan mo na lang. Di ba? Yan kasi yung hirap sa atin minsan eh. Di ba? Hindi pwede. Gusto ko yung McDonald's ko, yung letter M, kulay blue. Ay ako, violet ang gusto ko. Violet na McDonald's. Naglabas ako 50 million eh. Di ba? Dapat ako masusunod. 50 million na nilabas ko eh. Dapat kulay pusha pink. Pusha pink, you know? Baka sabihin sa'yo ni McDonald's, pushang ina mo rin, di ba? So, alam mo yung, siyempre joke lang yung, kapatid, pero pwede ba yun? Porque naglabas ka ng 50 million kay Jollibee. Di ba? Ayoko na tutubi. Gusto ko Jollibee ko, lizard. Pwede ba yun? Di ba? Parang alam mo yung, kapatid, yung nakita ko lang nung kailan yun. Si Judas eh. Si Hestas at si Barabas. Kilala mo yun? Nagpatawag ang hari. Namundok sila. Inaya sila. Meeting daw sa mundok. Di ba? Ang sabi, magdala kayo. Di ba? Ng malaking bato. Di ba? Si Judas, medyo tatamad-tamad. Nagdala, maliit lang. Si Hestas at si Barabas, nagdala, ang laki-laking bato. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, di ba? Ang sabi ng hari, yung batong dala nyo, gagawin kong tinapay. So kumakain, food trip si Hestas at si Barabas. Si Judas nakatingin, bakit yung batong dala, liit, ganyan lang eh. Di ba? Pagsubo, tapos na eh. Di ba? Wala kasi GLLA yun eh. Di ba? Masyado magaling yun eh. May sarili sa sistema eh. Pangalawang bundok, ang sabi ng hari, kumuha kayo ng maliit na bato. Di ba? Sabi niya, hindi nyo na ako maiisahan ngayon. Magdadala na ako ng malaking bato. Di ba? So si Hestas at si Barabas, nagdala na maliit, may GLLA. Si Judas, wala talaga eh. Di ba? Pagdating, di ba, ng pangalawang tuktok ng bundok, ang sabi ng hari, ibato nyo ang bato nyo. Kung gaano kalayo yan, ganyan kahaba ang buhay nyo. Ang laki ng dala ni Judas. Di ba? Grabe, saglit lang, 3 years lang yung buhay niya. Pantatlong lang yata yung madala, 3 kilometro lang yata yung naibato niya. Tama? Si Judas, tsaka si Hestas, tsaka si Barabas, may GLLA. Ang haba, pang 70 years, 80 years, 100 years yung bato nila. Diba? And sabi, last and final call, may pangatlong bunga, tuktok ng bundok. Okay, magdala daw ng 2 maliit na bato. Diba? Sabi ni Judas na naman, hindi nyo na talaga ako maiisahan ngayon. Diba? Nagdala ng isang maliit. Diba? Ganyan kaliit. Yung isa ganyan kalaki. Diba? Oo.
Pagdating ng 3 bundok, sabi, ilabas nyo na yung mga baton dala nyo. Diba? At gagawin kong itlog nyo. Grabe, no? Kaya, guys, no, tignan mo nga kung yung itlog mo hindi pantay, di ba? So kidding aside, di ba? So, siyempre, joke lang yun. Ano lang yun, kwentong Juan and Pedro lang yun, di ba? Grabe tawa nyo, ha? Oo, no? Hilig sa itlog yung mga tao dito. Di ba? Kaya nga, iika-ika lumakas si Judas. Hindi pantay itlog niya, di ba? Oo. So, grabe. Pagka pala, no? Grabe, sino bang mahilig sa itlog dito, kapatid? Oo, ano bang itlog na nahawakan mo? Anong kulay? Di ba? May tinanong ako. Anong kulay? Oo, puti. Sabi ko, imported yun. American, di ba? Oo, di ba? Sabi nung isa, anong kulay? Brown. Alam ko na, Asian yan, Asian. Sabi nung isa, ay hindi ko alam, patay yung ilaw. Patay yung ilaw eh. Siyempre joke lang yung kapatid, di ba? So ibig sabihin kapatid, mahirap talaga yung walang GLLA sa buhay. Di ba? Hindi yan yun eh. Itlog daw na pula. Ay, maalat yan kapatid, di naliligo yan, di ba? So ibig sabihin kapatid, di ba? Ito pa rin talaga GLLA is the key. Di ba? Para hindi ka maligaw. Susunod na lang kapatid eh. Ano ba naman yung pakinig ka na lang. Kailan mo naman pag yumaman ka, mayaman yung upline mo, ba't katuturuan ng di maganda? Di ba? Ang unang ituturo sa iyo, tanggalin mo na yung mga fear and doubt mo eh. Di ba? Bakit? Kapatid, may nakayaman ba dyan sa fear and doubt? Wala kapatid. Alam ko mga warrior yan, mga fighter yan. Saka mga risk taker yan. Di ba? Sabi nga, di ba, what is fear? It's an acronym of false expectation appearing real. Try mo mamaya. Try mo mag-isip na nakakatakot. Di ba? Baka yung kumot mo mamaya, kahit kulang, sumobra pa. Di ba? Kasi tutupi ka sa takot eh. Di ba? Yung duda kapatid, sabi daw nila, those are the things that are unanswered. Hindi lang nasagot, kaya kami duda. Kaya nga magtanong eh. Diba? Iba yung batang matanong, kapatid. But again, don't get the mistake of, diba, between asking question and questioning. Magkaiba yun. Yung nagtatanong at nangwing question. Diba? So itanong mo, open na open yung upline mo. Ito yung kumpanya na pinapangarap namin, yumaman ka. Bakit? Kasi pag yumaman ka, automatic, mayaman din kami. Diba? Kaya nga palagi ko sinasabi, okay lang ba pag nag-pay in na, di ba? Kulitin ka namin para yumaman ka. Kasi si Upline Zack may nasalihan kumpanya eh. Pagkasali ko, wala na yung nag-invite sa akin eh. Sa dami ko nasalihan, gusto mo ba yun? Di ba? Pinagkakitaan ka lang. Pagkasali mo, wala na. Kalimutan na kayo. Di ba? Payag ka ba nun? Dito sa iPhone, hindi tayo pumapayag sa ganda ng kultura natin, sa ganda ng sistema natin. Dito, inuuna pa natin yung mga bagong sali, kapatid. Talagang tinuturuan natin sila. Kinukulit pa natin silang yumaman. Hindi pwedeng hindi, kapatid. Bakit? Again, kapatid, pagka yan, yumaman, trophy tawag namin dyan. Kami ang pinakaunang papalakpak pag yumaman yan, kapatid. Diba? Kasi dito sa iPhone, hindi ka lang yumaman, tumulong ka pa sa tao na yumaman at magbago ang buhay nila, kapatid. Diba? Kaya itanong mo. Diba? Huwag mahihiya magtanong. Diba? And of course, the fear, you should face it, kapatid. Diba? Put it all in, kapatid. Yun lang ang way. Wala namang iba eh. You need to face it, kapatid. Diba? Fear of rejection. Diba? Fear of failure. Fear of public speaking, kapatid. Kaya pag ako nga nagpapa-workshop, baliktad, hindi ako nagpapahanap ng pay-in. Nagpapahanap ako ng 100 rejection, kapatid. Bakit? Kailangan, kapatid, sabi nga, mas makapal ang mukha mo dito, mas makapal ang bulsa mo, kapatid. Nakakasampung rejection ka na, mainit-init ka na, warp up na yun. 20 rejection, medyo alam na yun, kumukulo-kulo ka na nun, kapatid. 30 rejection, wala ka ng pakialam mo, di ba? Tawagin mo na lahat, sabi mo, hoy,
Kuya, ate, tara, networking tayo. Halika kayo dito. Mainit na mainit. Nagwawala ka na nun, di ba? Kasi kapatid, baka yun na lang ang pumipigil sa'yo para yumaman ka. Yung boss, bawasan mo yung takot mo. Boss, bawasan mo yung hiya mo. Di ba? Yung pagiging nervyoso-nervyosa mo, yung pagiging dudero-dudero. Wala yumaman doon. Oo. Marami na heart attack. Heart attack. Namatay sa stress. Kakaisip. Di ba? What is stress? According to science. Di ba? Sabi nila, ang disease daw is the body that is not ease. Or yung alam mo yun, yung in Tagalog, di ba? Ang katawan na walang katahimikan, kapatid. Di ba? Arang amplifier yan, kapatid. Yung amplifier, nagbo-boost yan. Nagbo-boost na sana, ang late lang nung sakit. Kaso ang daming iniisip. Di ba? Wala pa man, isip na ng isip. Duda na ng duda. Di ba, kapatid? Na-amplify, lumaki, na-stress yung body. Di ba? Hindi nagkasakit. Tapos na-heart attack. Wala palang pera. Paano na? Di ba? Pinirwisyo pa yung kamag-anak. Di ba? Ang sabi pa ng kamag-anak, gago talaga to si Juan. Nalalayo mo yun? Mamamatay na lang, nag-iwan pa ng problema. Nag-iwan pa ng problema. Di ba? Siyempre, joke lang yung kapatid. Pero again, tigil-tigilan mo yan. Diba? Pern coffee lang inumin mo. Yung pern coffee meron ng 8 vitamins and minerals. Gawan Switzerland pa. May GSR ka pa. Diba? May past start commission ka pa. Ay hindi, ano pangalan nun? Direct, yung number 1, no? Yung direct selling, diba? Yun na lang iniinom mo. Ganun umiinom ng iba, kapatid. Yung iba nakaka-high blood yun. Nakakataas ng uric acid yung kapatid. Diba? Kaya kapag uminom ka ng ibang kape, nakakakalam na sikmura eh. Try mo yung pern coffee natin kapatid. Ay, diba? Lupit yun. Diba? Lasa pa lang, amoy pa lang. Ay, grabe, mas mabango pa sa Starbucks yung kapatid. Diba? Pagtingin mo, ay, grabe. Yung Coke galing Belgium ang datingan, kapatid. Diba? Tapos after mo inumin, walang side effect. Bakit? May 8 minerals and vitamins galing Switzerland, kapatid eh. So panalong-panalo. Di ba? Tapos gagayahin ka ng downline mo. Siyempre, yun na lang iinumin ng downline mo eh. Di ba? Tapos kwento mo yung health benefits. Di may GSR ka pa. Saan ka nakakita? Uminom ka lang ng kape, kumita ka pa. Di ba? Sabi nga, di ba? Ikaw ang endorser ng products natin. Ikaw ang marketer natin. Ikaw ang artista dito, kapatid. Di ba? So galingan mo. Next. Okay, believe. Di ba? Okay. Of course. Sabi nga nila, di ba? It should be 100%. Di ba? Hindi pwede 90% believe, kapatid. No single cloud of doubt. Payag ka ba? May promo Cebu Pacific. Nakita ko kanina. Piso pair. Dadaling ka sa London. Wow, grabe, libre pa visa. Diba? Libre hotel. London yun, ha? London. Diba? Sa Europe yun, kapatid. Pero sabi, 50% lang daw sure kung makakarating ka o hindi. Payag ka ba? So, ganun din, kapatid. Diba? Pag nagdinegosyo ka, hindi rin pwede yung 50-50. Bakit? Hindi mo siya magagawa na maayos at efficient kung ikaw mismo, wala kang bilib sa ginagawa mo. Di ba? Payag ka ba? Cebu Pacific ulit. Or AirAsia naman. Libre. Boarding and lodging. Dadaling ka sa New York. Pero sasabihin sa'yo, 70% lang sure na makakarating ka. Payag ka ba, kapatid? Di ba? Kahit nga 90% baka mag-alanganin ka eh. Sabihin sa'yo, 90% lang ang sure na makakarating ka. Yung another 110% sure sa impyerno ka dadali. Siyempre, joke lang yun, di ba? So, ano ibig sabihin? No single cloud of doubt kasi may momentum tayo tinatawag, kapatid. Di ba?
Yung momentum na yan, kapatid, di ba, nagta-times 2 times 3 yan. Wag mong pamomomentumin ng hindi maganda, kapatid. Dahil pag nag-momentum yan, yari ka. Oo, yung isang duda, sundan mo ng pangalawang duda, papangatlo yan. Oo, susunod, mas negative ka pa sa negative, kapatid. Di ba? Kaya always control your thoughts. Pag alam mong pinapasok ka na ng nega, mag-isip ka na ng maganda. Or tawagan mo na yung upline mo. Di ba? No, baka naman baliktad ka pa, nagniniga ka na, tinawagan mo pa yung downline mo. Ay, yari ka. Oo, yung tipong tanungin mo pa yung downline mo. Yung downline, may problema kasi ako eh. Oo. Hindi ko nga sure kung yayaman ba talaga tayo dito. Ano bang palagay mo? Yayaman ba talaga tayo dito? Downline, di ba? Grabe na yun, di ba, kapatid? Oh. So, sabi nga nila, when you're down, go up. Umakyat ka sa upline. Di ba? Yung upline mo na positive, ha? Huwag yung upline mo negative, ha? Oo. So, alam mo yung kapatid, when you're up, excited kayo, baba mo. At least, kapatid, 101% period. Di ba? Ang belief level mo sa company, sa products, di ba? O kay Sir Tom, sa upline mo, sa downline mo, sa crossline mo, di ba? Sa buong iPert, sa marketing plan, sa luxury club, sa Rolex club, sa LB club, di ba? Sa Elite Toy Club, sa Jordan Club, di ba? Sa lahat ng club ni iPert, sa lahat ng sistema ni iPert, 101%. Di ba? Ibig sabihin, kapatid, di ba, you try it, pumunta ka sa office. Kung di mo kaya, pabidyohan mo. Totoo yung office, may building, may simento, may pintura. Di ba? O, check mo si Sir Tom. Totoo, nasa libro, nasa magazine. Guwapo. Di ba? O, check mo yung products. Gamitin mo lahat, kapatid. Kaya kapag binili, standard lang, di natin pinag-i-invite yun eh. Bakit? Trial pack lang yung standard na yan eh. Di ba? O, para lang may magamit siya, huwag niya ibenta. Bakit? Baka naman tanungin siya, masarap ba yung Aurora? Anong lasa? Malain mo yun, ano daw lasa ng Aurora? Di ba sabon yun? Di ba? Ano yun? Serum yun, day and night cream yun. Old school na joke yun, kapatid, di ba? So at least, kapatid, alam niya yung sasagot niya siya mismo. Be the product of your own product. Di ba? Gumagwapo, gumaganda, di ba? So ibig sabihin, kapatid, diba? You do your own research. Sobrang lantad ni iPern. Sobrang patas ng sistema ni iPern, kapatid. Diba? Oo. So talagang the best of the best ang iPern. Tsaka si Sir Tom. Diba? Para masagot yung doubt mo. Diba? Lamangan mo yung belief level mo. Diba? Kasi, kapatid, hindi pwede mababa yung belief level mo eh. Kontrahin ka lang konti. Diba? Wala na. Oo. Ayaw mo na. Diba? So, grabe, no? Upon checking, nakita ko, no? 1,000 dito, tapos 600 plus sa live. So, grabe, no? 1,600 tayo tonight. No? That's why me, alam nyo naman, si Upline Zach, mostly, may challenge ako ngayon. Oo. Yung spinal ko, may slip disc. Oo. Sakit daw ng matatangkad yun at guwapo eh. Di ba? But I'm still managing to face you face-to-face and online. Diba? Iikot si Upline Zach, PRT, mga RBA, live, etc. And same here, no? Kahit na maging late na, okay lang kay Upline Zach, punong-puno ng energy. Di mo nakita ang bumaba ang energy ni Upline Zach, no? Even though tinitiis ko. Bakit? Because I believe in you all. Kapatid, naniniwala ako, kapatid. Diba? I'm declaring it. Diba? Sina-shout out ko sa universe, kapatid. Ikaw ang next multi-millionaire ni iPern, kapatid. Ikaw ang next 1 million a month earner ni iPern, kapatid. Ikaw ang next member ng Luxury Car Club ni iPern, kapatid. Diba? Oo. Talagang, ano na to, tiisa na to, kapatid. Sagaran na to 2022, kapatid, di ba? Even though may challenge si Upline Zach, we are not stopping. We are not even slowing down, kapatid. Di ba? Fight to, di ba? Bakit? Because I believe in you all, kapatid. Di ba? Na kasi pwede ko naman hindi na gawin to eh. Gagaling na ng mga PD natin eh. Di ba? Diyan lahat, ang daming leader dyan. Pwedeng ikaw na nga mag-NDO eh. Di ba? Pero may giving you a sample, di ba? Na
not just an NDO, but my attitude, kapatid, di ba? Fighter tayo, di ba? Bahala ang Panginoon. Sabi nga nila, we do our best and God will do the rest, di ba? Na kapatid, I'm showing him, di ba? What can I do? So he will show me what I cannot do. Di ba? That's what you call miracle, kapatid. Di ba? Na kapatid, naniniwala ako nandito sa Zoom na to at nasa Facebook Live. Ang susunod, nakikita ng 1 million pesos minimum a month, kapatid. Susunod, magkaka-Mini Cooper. Susunod, magkaka-Mercedes-Benz. Di ba? And we are growing, kapatid, not just in the Philippines, but napakarami ng country, iba-ibang bansa. Very aggressive si Sir Tom ngayon. Pabukas ang Dubai natin, ang Bahrain natin. May 4 na opisina na tayo sa Africa. Di ba? Approved na tayo sa Brunei, kapatid, in other countries. Di ba? Pabukas ang bago natin planta. Pabukas ang bago natin building, kapatid. Pabukas. Di ba? Ang bago natin warehouse, kapatid. So kapatid, even though it's pandemic, we don't care. This is real. Di ba? A pandemic-proof business. That's why you should be proud, kapatid. Di ba? Oh, akalain mo yung ibang tao ngayon, takot na takot. Yung ibang tao ngayon, ayaw na lumabas. Yung ibang networking company, wala nang event simula November. Di ba? Samantalang tayo, napakarami natin big event. Meron tayong Rizal. Oh. Meron pa tayo, ay, grabe to, kapatid, di ba? Imaginein mo, 50 luxury car. Ay, i-display sa harapan ng guest mo. Magsasalita. Napakaraming presidential director, kapatid. Ay, sabi ko sa iyo, kapatid. Pag ikaw, hindi ka umattend dito, di ba? Pag ikaw, di ba, hindi ka nag-invite dito, kapatid, ay, i-calendar mo na yan, kapatid. Diba? At ang sabi nga you don't invite, you force them. Bakit? Karamihan sa tao, kapatid, science to. You can Google it. Diba? 90% sa tao, hindi niya alam ano yung gusto niya until makita niya. So, ibig sabihin ko, hindi ka pa baliw, hindi pa baliw yung downline mo, kapatid. Lalong kailangan yung pumunta dito, kapatid. Kargahan ng energy to, kapatid. Di ba? Itong PRT Rizal at itong PRT Hyper RBA Metro 10, kapatid. Di ba? Save the date na. January 8, back to back January 9, kapatid. Di ba? Talaga sagara na to. Dito mo makikita ang kultura ni iPern. Dito mo makikita ang pinagmamalaki ni iPern, kapatid. Di ba? Dito mo makikita ang commitment ni iPern, kapatid, na hindi ka pababayaan kahit COVID, kahit lockdown, kahit anumang pandemic yan, kapatid, di atin atrasan yan. Bahala na, di ba? Sisiguraduhin natin, yayaman ka. Di ba? Di ba? Yan ang commitment ni iPern, kapatid. Di ba? Oh. So, ibig sabihin, kapatid, dapat commitment to commitment tayo. Ang sabi nga nila, di ba, may 3 daw, kapatid, level ang commitment. Di ba? Yung I'll try, I'll do my best, and I'll do whatever it takes. Umulan, bumagyo. Gumuho man ang mundo. Kapatid, ganon ang commitment ni Sir Tom. Yayaman ka ngayon 2022, kapatid. Diba? Ibigay mo lang din yung commitment na hinihingi namin. Back to back tayo, kapatid. Diba? Tulong-tulong tayo sa tagumpay. Sama-sama tayo sa pag-asenso. Sisiguraduhin namin. Yayaman ka, kapatid. Diba? Kaya nga nakita ko ka, nung kailan, kapatid, sa Mandaluyong may sunog. Oo. Diba yung mga bumbero, hirap na hirap patayin yung apoy. May bata pala doon sa pinakataas. Oo. Diba? Lumalaki yung apoy, kapatid. Walang magawa yung mga bumbero Diba? Oh. Nagulat sila, kapatid May isang babaeng hindi kilala. Oo. Diba? Kakalain mo, nag-alay Spider-Man nung tumalon yung bata, sinagip, shoot na shoot, saktong-sakto Curious yung mga nagbabalita Ha? Takbuhan sila Sabi, bakit yung well-trained na bombero hindi kinaya sagipin yung bata? Bakit yung babaeng hindi kilala? Diba? Grabe. Diba? Sinapian ni Spider-Man.
Nasagip yung bata. Nung nagka-interviewan, sabi, curious ho kami. Sino ho yun? Napakagaling na babae. Sabi nung babae, hindi ho ako napakagaling. Nagkataon lang ho, yung bata, anak ko. Diba? Anong moral lesson ng story? Kapatid, pasusunog ng buhay yung batang anak mo. Anong gagawin mo? I'll try? I'll do my best? Di ba whatever it takes? Kaya kapag may nasusunugan, kapatid, di ba yung rep nabubuhat? Di ba yung TV nabubuhat eh? Di ba? Yung pilay tumatakbo eh. Bakit? According to science, kapatid. Di ba? Ang sabi ng mga Marines, every time, akala mo, pagod ka na, 40% pa lang yun ng talagang kakayanan mo. Yes, may nag-comment, adrenaline rush, di ba? Iba kapatid, yung alam mo yung tumaas na yung adrenaline mo, lalabas lang yan pagka kailangan mo na. Pag hindi mo challenge yan, kapatid, hindi lalabas yan. Di ba? You can do, di ba? More than you can do. Di ba? Yung limit mo tumataas. Bakit? Kasi kailangan ni. Di ba? So dapat, ang mindset mo palagi, kapatid, whatever it takes. Kasi nga, kailangan na. Di ba? No. Kasi kapatid, iba sa atin, dito na fall eh, saan yun? Sa discouragement, kapatid. Di ba? Ano yung discourage? Alam mo yung konti pa lang, kapatid, ayaw ni. Oo. Di ba? Ang classic na example dyan, kung matatawa ka, kapatid, yung palaka eh. Naalala mo yung palaka? Nakita ko yung nasa Ortigas na eh. Dati nakikita ko lang yung sa Tarlac eh. Ngayon nakita ko sa Ortigas, sumilip ako sa kanal, may tropa ng palaka, kapatid eh. Yung batang palaka, talon ng talon, gusto tumakas. Doon sa butas. Ang sabi ng matatandang palaka, kapatid, di ba? Wala hong nakaligtas dyan, bata. Di ba? Iho, kido. Di ba? Matagal na kami dito. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Tumigil ka na dyan. Ang tibay ng palaka, talon ng talon, di ba? Hanggang sa nakalabas. Nung in-interview, di makarinig, bingi pala. Buti na lang, bingi siya, di ba? Hindi niya narinig lahat ng discouragement, kapatid. Hindi niya narinig lahat ng mga, alam yun, yung mga naghahatak sa kanya pababa. Sabi nga, kapatid, kung antalang ka, mag-isa lang, lagay mo sa kasirola, makakalabas siya kahit gaano kalalim yun. Pero gawin mong dalawa yan, kapatid. Di ba? Di ba? Ano daw pangalan ni Palaka? Tawag ko doon, Pink Palaka. Di ba? Pink Palaka. Andrew, break it down. No? So, kapatid, try mo sa kasirola kahit mababaw lang. Dalawa yung talangka. Maghahatakan yun. Di ba? Ikaw, kapatid, na negative ka lang konti, nagka-problema ka lang konti, nabash ka lang ng konti, ayaw mo na, dinibdib mo na. Kapatid, ilan ba yung basher mo? Di ba? Ako, kapatid, I don't personalize it. I generalize it, kapatid, as always. What is the meaning? Or in Tagalog. Kaya huwag mong i-design yan para sa'yo lang na personal. Hindi lang ikaw ang dumadaan dyan. Generalize it, kapatid, up to the extremist level. Di ba? Tanong mo, ba't ikaw? Kanino mo gusto? Sige nga, bigyan mo ako ng pangalan, problema natin dyan. Di ba? Sabihin mo, bakit ikaw? Bakit sa'yo binigay yung problema na yan? Kapatid, may nakita ko sa baba na Shangri-La kanina, naka-wheelchair, walang paa. Gusto mo, palit kayo ng problema eh. May nakita ko, kapatid. Di ba sa Ortigas, bulag. Walang mata. Gusto mo, palit kayo ng problema. Ikaw, basher lang pala yan. Na-negative ka lang, na-reject ka lang. Kung ano-ano iniisip mo. Tama? Tama talaga si Upline Zaki. Di ba? Napuna-puna ka lang ng best friend mo. Naasar-asar ka lang ng kaibigan mo. Di ba?
Nakarinig ka lang sa tatay, nanay mo. Grabe na, parang nang pinagsakdalan ng langit at lupa yung mukha mo. Di ba? Pangit na nga, sumimangot pa. O, di mas lalong pangit, di ba? O, kapatid, di ba? Hindi lang ikaw. Milyon-milyon ang may kanya senaryo sa buhay. Di ba? O, na negative, na Indian, na bash. Ayaw na. Di ba? Down na down na. Upline. Di ba? 10 na yung nag-negative sa akin eh. Kilala mo si Donald Trump? Oh. The strongest, most powerful man ngayon yun. Presidente ng Amerika yun. Ilang milyon ang basher nung kapatid. Kilala mo si Manny Pacquiao? Oh. One of the greatest boxer yung kapatid. Nagre-regalo yun. Napakalaki. Bilyon ang inubos nung kapapamigay. Kakapalibre. Oh. May basher, wala. Oh. Napakadami. Diba? Willie Rebillame na bad trip. Di na nga tumakbo na senador eh. Pinag-aaway na lang yung mga tao eh. Bakit? Alam mo yun? Ang daming pinapamigay araw-araw, ang daming ginagawa mabuti sa kapwa. Pero normal lang. Sige, focus sa negative yung mga basher niya. O ano daw gagawin sa Senado? Magpapatawa lang daw sa Senado. Di naman nakapag-aral, tumatakbong presidente. Alam mo yun? O ilan libo yung basher nun? Milyon ang nakakabasa nung kapatid. Diba? O, kita mo nga si Lenny walang alam, diba? O, kita mo? Milyon-milyon na nakakakita ng views nun pag binabash yun. Ikaw, 10 lang, 20 lang ang nag-ano sa'yo, nag-negative sa'yo. Grabe ka na makadibdib. Diba? Ang Panginoon nga eh. Diba? Ang Panginoon, pinagdudahan ni Thomas. Diba? Ano sabi ni Thomas? Maniniwala lang ako na buhayan ulit pag naipasok ko na yung daliri ko sa butas ng kamay niya. O, pinagkalulo ni Judas. Diba? Kapatid. Diba? Challenge ni Hestas. Ang sabi niya, ano yun? Kung talagang Panginoon ka, kalagang mo tayo dito. O, kita mo kapatid, Panginoon na yun ha. Ang daming basher ha. Google mo kaya yung mga antichrist kung ano-ano sinasabi. Oh, milyon-milyon sila. Hindi lang 10, 20, 30, 50, 100, 1,000, hindi. Ang usapan, milyon-milyon. Daan milyon, kapatid, ang nagbabash yung mga yun. Oh, tapos ikaw na negative ka lang ng 100 tao. Ayawan na. Oh, wala ka pala. Diba, kapatid? O, mag-quit ka na. Diba? O, so kapatid, you don't personalize na ikaw lang yung may ganyang problema, may ganyang pinagdadaanan. Marami yung kapatid, iba-ibang version lang. Diba? O, baka nga mas mababaw pa yung sa'yo, kapatid. Eh. Baka naman naasar ka lang. Diba? O, baka naman, alam mo yun, para ka lang yung bading sa kanto na pagtripan ng mga lasing, kapatid, napasubo. Napasubo. O, di ba? O, so, alam mo yung kapatid, baka naman nga ganun lang ang problema mo, di ba? Oo. Again, just how to mindset yourself and manage those discouragement. Oo. Kasi sabi nga nila, hanggang buhay ka, meron ka talaga isosolve. Actually, patay nga, binabash pa eh. Tama eh. Di ba? Type nga tama. Di ba? Tama talaga eh. Kaya wala ka ng karapatang magdiga, kapatid ha. Tatamahan ka sa upline mo, di ba? And of course, syempre, dapat kapatid, excited ka. Di ba? Oo. Ayan. Sige, tuloy nyo lang. O, yung mga nasa live ba, nagko-comment ng tama? Oo, tama eh. Di ba? Oo, sabi mo nga sa katabi mo, tama talaga eh. O, para hindi ka na naapektuhan, naisipin mo na lang yung palagi. Di ba? O, kaya ngayon, since alam mo na yan, dapat excited ka na kapatid. Di ba?
Do whatever it takes also. Iangat mo yung excitement level mo, kapatid. Kasi hindi pwedeng hindi siya balance. Dapat yung belief level mo mataas. Same as with your excitement level. Bakit? Sige, sabihin natin mataas ang belief, mababa ang excitement. Hindi rin nahataw. Tama? Okay, mataas excitement, mababa belief. Pag na-negative konti, bababa rin yun eh. Diba? Diba? So, ibig sabihin, kapatid, kailangan yung excitement level mo, umaga pa lang, warm up ka na. Oo, walang ibang gagawa niyan para sa'yo, ikaw lang. Di ba? Kasi kapatid, kaya ko, alam mo naman magpa-motivate pa ako sa upline ko. Busy nga yung upline ko, di ba? Upline base. Lobat ako eh, down ako. Nenega ako, pwede mo ba ako yung motivate? Wala, busy upline ko na, siyempre, di ba? Ikaw din, kapatid. Oo. Lang naman sabi ko, Sir Tom yun, di pinagalitan pa ako, di ba? So dapat yung excitement level mo, kapatid, do whatever it takes. May video sa YouTube, may article, may for sale, bahala ka, pataasin mo yung excitement mo. Kasi kapatid, kahit gaano ka galing, pag-present, kabisado mo yung technical ng RBA, kabisado mo na lahat ng ingredients ng sabon, lahat ng ingredients ng toothpaste, pero balikat mo, try mo mag-present, kita mo, kapatid. Baka ni wala sumali sa'yo. Yung bagsak yung balikat mo, di ba? Try mo, kapatid. Ni walang sasali sa'yo. Bakit? Ramdam nila yun, naamoy nila yun, tindigan, body language pa lang, kita na yun. Pakiramdaman pa lang, kapatid. Alam na nila yan. Di ba? Wala ka excitement. Kaya nga ang problema ng karamihan. Tanong mo to sa downline mo ha, yung mga upline dyan ha. Ano yun? Upline, bakit nung bago, hindi naman magaling, hindi naman kabisado yung RBA, nakakapagpa-pay-in? Bakit ngayon, kung kailan tumagal, gumaling, nakabisado yung RBA at NDO, walang pay-in? Alam mo, bakit? Kapatid, siyempre, lumuluma yan, bumababa ang excitement level niya. Tama? Oo. Expose yan sa maraming negative, kapatid. Bumababa yan, kapatid. Kaya nga ang trabaho mo, itaas yan. Bantayan mo yan, kapatid. Baliwin mo yan. Kailangan palagi recharge yan, kapatid. Kasi kapatid, kahit anong detalyadong alam niya sa iPad, pagka negative siya, negative din na ma-attract niya. Ramdam ng kausap yan. Ba't mo ibibigay yung 8.5 mo sa negative na tao? Lalo naman yung 300,000 mo. Ba't mo ipagkakatiwala sa alam mong walang dating na tao? Diba? Yung bagsak yung balikat. Kaya it is very much important, kapatid, umatin ka ng umatin. Diba? Maipag-mentoring ka sa upline mo, maipag-meeting after meeting ka, humanap ka ng downline mong baliw. Diba? Kasi nga naman, kapatid, tinututukan mo, puro negative. Walang pinakaiba yan dun sa tell me who your friends are and I will tell who you are. Diba? Birds that have the same feathers are birds. No? So, ano ibig sabihin, kapatid? Parang nung high school yan, kapatid, sumama ka sa mga kaklase mo mahilig mag-aral, mapapahilig ka rin mag-aral. Sumama ka dun sa mga classmate mong bulakbol, mahihilig ka na rin bumakbol. Try mo tumambay araw-araw kasama mga adik ko. Baka bukas makalawa, next week, adik ka na rin. Tama? So, ibig sabihin, kapatid, humanap ka na sa samahan mo. Diba? Very important yung circle mo. Bakit? Kailangan dapat kayo excited at lagi kayo nagbabaliwan. Diba? Aga-aga, naririnig ko yung mga kanta. Akala mo, diba? Katapusan na ng buhay. Diba? Yung tipong grade 1 lang ang tinapos ko. No read, no write ako. Paano na ang buhay ko? Grabe, di ba? Babalot pa yun. Napakasakit. Kuya Eddie. Napakasakit. Di ba? Tangina, kagigising lang, masakit agad eh. Di ba? Buong maghapon nun, masakit yun. Di ba? Tapos lunch, babanat, kanta na naman, di ba? Di ko kayang tanggapin. Di ba?
Grabe, buong buhay nung ganun na yun, kapatid. Change your mindset. Bagong taon, bagong buhay. Pero kapatid, kung hindi ka gagawa ng bago, walang magbabago sa buhay mo. Diba? Ano ba naman yung paggising mo? Praise and worship na. Diba? Breakfast mo, I want to be a billionaire na, kapatid. Diba? I wanna be a billionaire so fucking bad. Diba? Buy all of the things I never had. Oh, diba? Oh, taas mo energy mo. Naman ang puta, kapatid. Gusto mo yumaman, baba-baba ng energy mo. Diba? Oh, lahat na ng negative, diba? Pinanood mo na. Oh, nag-YouTube ka na rin lang. Kapatid, yung nakaka-down pa, yung nakakatakot pa yung pinanood mo eh. Diba? Panoorin mo na kapatid, yung nakaka-power sa'yo, diba? Kung talagang pump up ka, kasabay kausap ka ng tao, kainin mo ng buhay. O, diba kapatid? O, again, if life is a choice, ano mo na, piliin mo na yan kapatid. Diba? That anything that can excite you. Diba? Imagine mo na yan. Sabi nga nila, diba? Vision, diba, is very important. And imagination is the life-coming attraction. No? Diba? Alam mo yung kapatid, kahit nung nakatira pa ako sa yero lang, walang kisame, tumutulo pag umuulan, nag-iigib ako pag nagpapaha. Kapatid, pinapangarap ko na yan. Nag-daydreaming na ako bago ako lumabas ng bahay. Wala pa kasi cellphone nun masyado, tapos wala pa smartphone. O, kapag gising ko pa lang, good morning, Mr. Millionaire. O, di ba? Very effective ang affirmation. You affirm always, di ba? Anything. Di ba? Humingi ka na ng lakas ng loob sa libro, sa video. Kung kinakailangan, uminom ka na. Yeah. Iba yung maglasing, ha? Ibang kwento yung kapatid, ha? Basta yung pampalakas lang ng loob, di ba? Basta ano lang. Wag lang drugs, di ba? Oo, anything na tipong, yan, mag-power dose ka na ng vitamins natin para pump up ka na agad, di ba? O, sabayan mo pa ng magagandang kanta, magagandang video, di ba? Nagde-daydreaming ka, pagising mo, wow! Di ba? Para ka nasa hotel, kapatid. O, di ba? O, para ka nag-bathtub, nag-shower na mainit, di ba? Pag pasok mo sa walk-in closet mo, grabe, punong-puno ng Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, di ba? Yung tipong mamimili ka, kapatid, ano bang gagamitin mong kotse today? SUV ba, sports car o sedan? O, di ba? So put it in your imagination na kapatid, walang masama doon. Di ba? Oo, hindi ka ano kapatid, hindi ka sinto-sinto, totoo 'yun. Di ba? Sabi nga nila, if you want to kill a dream, di ba? Kung gusto mong pumatay ng pangarap, ikwento mo sa small-minded na tao. O, di ba? O, ikwento ko yun dati. Oh, sabi sa insak, abnormal ka na. Oh. Sinabi ko sa upline ko, upline, abnormal na daw ako. Oh, ang sabi sa akin ng upline ko, ano bang gusto mo? Maging normal? Ano ba normal? Nakapila sa MRT na Mercedes-Benz. Ano ba normal? Di ba? Kapos ang 1530 o yung sobra-sobra pera sa bangko? May. Ano ba normal? Delay sa pambayad ng bahay o maraming bahay? Tama talaga. Nung na-realize ko yung mga bagay na yung kapatid, sige, mas okay na lang pala yung maging di normal. Abnormal na lang ako, kapatid. Diba? Bakit? Sino ba normal magsusot ng 1 kilong kwintas? 21 karat, kapatid. Oh, sino ba normal? Diba? Na magsusot na 6 karat na diamond ring worth 6 million pesos. Ayan, kapatid, oh. O, buong buo yan, no? Napakalinaw niya, kapatid. Diamanting kumikinang. It's a BBS clarity. Oh. So, hama mo pa yung rose gold corelo. 1.5 million yan yung hublo, skeletal. Sino ba naman normal? Normal G-Shock. Casio. Di ba? Di ba? Ang normal Silverworks, kapatid. Actually, hindi nga Silverworks. Di ba? Yung mga kinakalakalawang pansin, sobrang lahi, kapatid. Kita mo? Kapatid, hindi lang yun buo. Meron pa sa gilid-gilid yan. Kita mo, grabe yun. Nasisinaga ng ilaw, kapatid. Ang kintab, kinang. Diba?
So sabi ko, sige, okay lang. Abnormal na lang ako. Oo. May mga araw naman, hindi ko alam ano sasakyan ko. Bakit? Dami ko kasing kotse. 8. 8 supercar ko, di ba? O, 4 condominium ko, di ba? O, di ko nga alam. Minsan, wala na rin akong magawa. Di ba? Pati nga hikaw ko, 700,000, no? Di ba? 2 karat na diamond. Buo. O, kita mo? Okay na sa akin yun. Oo, basta linggo-linggo, 1 million check ko, okay na sa akin. Di ba? O, kasi normal, 15-30. Eh ako, linggo-linggo, million. Di ba? O, commercial ulit, siyempre, no? iPhone rewards and iPhone incentives. And siyempre, Rolex and luxury watches. Jordan and Hypebeast Club. Di ba? Diamond Club, soon to open. Max, di ba? Luxury car club, and the other iPhone system. Di ba? Okay na yun. At least excited ako. Di ba? Bakit? Itong taon na to, gumagawa na ulit ako ng bago kong dream board. Di ba? May Porsche ako, may GTR ako, di ba? May Mustang pa ako, di ba? Next year, gusto ko, this year, 2022, gusto ko ng Ferrari. Sino normal na tao naka-Ferrari? Wala pang abnormal lang yun. Kaya para lang sa akin yun, kapatid. Di ba? Kaya ako na yung abnormal. Naka-Ferrari naman ako. Di ba? Sabi mo, upline Zach, ang yabang-yabang mo naman. Di ba? Kapatid, kailangan kong, alam mo yun, baliwin kay. Kailangan ko itaas ang energy mo. Di ba? Kailangan ko sirain ulo mo. Kailangan kitang brainwashin para yumaman ka. Kailangan kitang mindsetin para magbago ang buhay ng pamilya mo. Diba? Kailangan kong i-hype ka, i-power ka para tumaas ang kumpiyansa mo at maabot mo yung pangarap mo. Kung hindi ko nagawa yun, kapatid, hindi ko nagawa yung trabaho ko bilang upline mo. Kung ang pinasa kong energy sa'yo tonight, kapatid, is malamyang energy, di ba? Nakaka-defocus na energy, demotivate na energy, di ba? Na hindi nakakabot ng pangarap, na hindi nakakaabot ng para sa pamilya. Kapatid, hindi ko nagawa yung trabaho ko. Di ba? Kaya sagad natin to, kapatid. Di ba? Baliwin mo yung sarili mo, kapatid. Di ba? It's no longer a recommendation. It's a prescription, kapatid. Diba? So, I can make you stay focused. Diba? Sabi nga, focus on one course until success. Hindi ka pwede ma-defocus, kapatid. You guard it with your life. Diba? When you say you guard it, kapatid, diba? Sabi nga, kung magandang girlfriend daw, hine-helmetan eh. Siyempre, pangarap din, lalo na, diba? Kaya, again, kapatid, you practice your focus na even though na mayroong mga bagay, kamag-anak, magulang, kapatid, diba? Balita sa TV or what, na makakapag-defocus sa'yo, kapatid, kontrahin mo na. Diba? Anything. Sabi nila, sige. Bakit? May mga ibang, may mga ibang kumpanya na ilulur ka, kapatid eh. Baka naman pwede dalawa networking mo. Hindi pwede. iPhone lang talaga to. Bakit? Yung 100% focus ko, bibigyan ako 200% na kayamanan ni iPhone. Diba? Sabihin ng iba, networking, alam mo kapatid, dapat sina-sideline lang yan eh. Diba? Hindi. Dapat dito binibigyan ng quality time. Diba? Bakit? Pangarap ang pinag-uusapan eh. Diba? Networking, racket lang yan, kapatid. Kaya mo na yan, bukas ka na rumakit. Hindi. Bakit? Pagbabago ng buhay ang inaano dito, pinag-uusapan dito eh. Diba? Mindset mo yung sarili mo, kapatid. Learn how to focus. Diba? Learn how to, diba, motivate yourself. Diba? Na hindi yung, alam mo, kapatid, parang ganito siya. There's a better advantage na makikita nila pag ang focus mo dito, kapatid, is 101% din, kapatid. Diba? Focus sa yung puso mo, kapatid. Maaring part-time ka pala ngayon,
Pero yung binibigay mo kay iPern is quality time. Di ba? At alam mo yun, yung pagka ginilitan ka, yung belief level mo sobrang taas, lalabas na kulay ng dugo mo, green, iPern color na, di ba? So, alam mo yun, kapatid. Di ba? Bakit? Kasi itong negosyo to, kapatid, negosyo ng momentum to. Sobrang simple lang ang sinabi sa akin. Zach, i-focus mo lang to. 1 year lang minimum. Oo, gawin mo lahat ng ayaw mo gawin. At yung mga gusto mong gawin, huwag mong gawin. Sample, Zach. Ano yun? Di ba ayaw mong magsipag? Ayaw mong ma-reject? Ayaw mong mapahiya? Gawin mo lahat yun hanggang tumibay yung sikmura mo, kumapal ang mukha mo, kumapal ang bulsa mo. Lumaki ang yaman mo. Diba? Yung mga gusto mong gawin, tumambay, mag-inom, kalimutan mo muna yan, Zach. Diba? Bakit? After 3 years, ganun lang din naman ang lasa ng gin bulag eh. Diba? Ng emperador at ng matador, pare-parehas lang lasa niyan, Zach. Hindi magbabago lasa niyan. Ang pinagkaiba lang, yung pakiramdam. Bakit? Mas masarap maglasing pag alam mo kinabukasan, hindi mo problema pambayad ng Meralco. Diba? Mas masarap gumimik, Zach. Pag kinabukasan mo, alam mo, hindi mo problema pambayad ng credit card mo. Diba? Alam mo, Zach, mas masarap mag-enjoy manood na sine. Diba? Pag alam mo, pag uwi mo sa bahay, puno pa rin ang rep mo. Diba? Zach, 1 year lang. I-focus mo lang to. Ang sabi nga nila, you can play now. Maglaro ka ngayon and magbayad ka later, pay later. Or you can pay now, then you will play later. Diba? Either way, Zach, you're gonna pay. Kailan mo gusto. Sabi ko, bayaran ko na. Diba? Para susunod, play na lang ng play. Wala siyang pinagkaiba. Sasuntukan na lang yan. Or kuruting ka habang buhay. Diba? Binigay ko lahat 1 taon. Diba? And the rest is history. Last month, galing kami Dubai. Sa Dubai, grabe, we spent 1 million, not just 1 million. Diba? Ako pa lang, nasa 3 million something na, kapatid. Airfare, business class, diba? High class hotel, lahat ng pagkain, hindi bumaba. Ang namin, 150 pataas eh. Shopping, diba? Hermes, Gucci, Louis Vuitton, etc. Diba? Pero pagbalik ko yung check ko, 2.3 million. Then after a week, 1.5 million, kapatid. Alain mo. Bakit? Na-build ko yung left and right ko eh. Diba? Na-build ko yung grupo eh. Na kahit magbakasyon ako araw-araw ngayon, diba? Sa laki ng grupo natin, yung pa rin ang income ko pagbalik ko. Diba? Pero hindi mangyayari yun kung hindi ako nag-sacrifice sa una. Diba? Wala itong pinakaiba, kapatid, nagtanim ka eh. Hindi naman toge tinatanim mo eh. Ang tinatanim mo, puno ng mangga, kapatid. At darating ang time, pag lumaki na yung puno na yan, namunga na yan, kahit hindi mo na bantayan, tuloy-tuloy, diba? Ang bunga niyan. Diba? Kaya, kapatid, you focus, minimum 1 year to 2 years, kapatid. Ibigay mo ang lahat. Diba? At ibibigay ni iPern lahat sa'yo pabalik. Kaya nga galing ako kay Juan at kay Pedro eh. Nagdidiskusyon, kapatid. Diba? Ang sabi ni Juan, Pedro, pare, alam mo yun? Medyo asar na ako sa kumari mo eh. Kahit ang lahat gawin ko, parang mali. Alam mo yun? Sabi ni Pedro, Juan, pagtsagaan mo lang. Bigyan mo na 6 months. Tignan mo anong mangyayari. Sabi ni Juan, sige, paring Pedro. After 6 months, hihiwalayan ko na yan. Diba? Okay, sige Juan, kita tayo sa dating tagpuan. After 6 months, nagkita sila. Asar na naman si Juan. Sabi niya, paring Pedro, yung mari mo talaga, hindi na magbabago yun eh. Talagang iiwang ko na yan, hihiwalayan ko na yan eh. Diba? Sabi ni paring Pedro, nagtiis ka na rin lang na 6 months eh. Isagad mo na, gawin mo ng 1 year. Another 6 months na lang. Di ba? Tapos,
ibigay mo na ang lahat, tapos sige na. Para wala sisihan, iwan mo na after 1 year. At magkita tayo sa dating tagpuan. Oo. After 6 months, naghihintay si Pedro. Hindi dumarating si Juan. Ano kaya nangyari kay paring Juan? Pinuntahan sa bahay. Nagulat siya. Oo. Si paring Juan nakahiga na ganun. Nakataas pa yung paa. Oo, sinusubuan ng ubas nung asawa niya. Sabi ni Pedro, 111! Diba? Hindi 91111 ha? Pizza Hut delivery yung kapatid. No? So, siyempre, kidding aside naman. So, sabi niya, 111! Di ba? Ano nangyari? Akala ko, iiwan mo na yung misis mo. Ang sabi ni Juan, paring Pedro, tama ka talaga. Buti na lang. Di ba? Sinunod ko yung utos mo . Nakinig ako sa payo mo . Diba? Binigay ko lahat . Tinuring kong reyna ang kumari mo. Kaya naman ngayon, tinuturing niya kong hari. So kapatid, ganun din, Ipern. Dumating ang time, gusto ko na rin mag-quit kasi di ka naman kabisado pa . Dumating ang time, di ba, na hindi rin ganun kadali para sa akin. Di ba? Pero sabi sa akin, gawin mo lang, reyna. Di ba? Si Ipern, bigyan mo pa ng 1 year. Isagad mo na para walang sisihan. Di ba? Kaya nung ginawa ko reyna si Ipern, kapatid, ngayon naman, ginagawa niya akong hari. O, di ba? Kalahin mo, kapatid, ha? Just want to show you, no? O. Kapatid, nasarap kaya. Nagbe-training ako. Di ba? O, ano yun, kapatid? Ayan. Nasa 60th floor ako, no? Hindi lang makita yung background, but yes, sobrang ganda. Di ba? Nang view ko ngayon, kapatid. Feeling ko araw-araw nasa hotel ako, kapatid. Hindi ko na alam anong coaching gagamitin ko sa dami, kapatid. May sarili na akong 5-feet vault sa kwarto, kapatid. Lagpas 12 na ang luxury watches ko, kapatid. Sa pakadami ko ng diamonds at alahas. Meron akong 2 cabinet ng bag. At meron akong 2 kondo ng mga laruan. Napakarami kong life-size na toys. Name it, kapatid. Meron ako niyan, mga collectibles na yan, mga elite na yan, kapatid. Diba? Mga tagpa 500,000 isa. Diba? Bakit? Kasi kapatid, ginawa ko siyang reyna . Diba? Kaya ginawa niya ang hari. So, I believe and I declare, kapatid, magbubuhay hari ka. Magbubuhay reyna ka. By 2023, isagad mo lang tong 2022, kapatid. Diba? And lastly, kapatid, dapat may goal ka. Ang hirap tumama. Diba? Kaya kausapin mo na yung upline mo. Magbilang na kayo. Mag-compute na kayo. Mag-goal setting na kayo, kapatid. Diba? Ilang accounts ka, family package ka, kapatid. Diba? O, i-compute mo na, kapatid, ilan ba ang family package na hahanapin mo? Ilang premium plus ba ang hahanapin mo, kapatid? Diba? Para ma-hit mo yung unang top distributor mo. Diba? Kasi ganito lang siya kasimple, kapatid. Ano yun? Kailangan, di ba, meron kang goal. Bibilangin mo lang yung accounts mo. Tama? So, sample, kapatid. Nakatatlong account ka. Tama? 1, 2, 3. Okay. So, 3 account ka, i-upgrade mo yan. Gawin mo premium plus. Para at least may mga naka-ready ka na iba account. So, ito sample lang to ha. Compute ka mamaya ha. O, sample, kapatid. Meron ka 4 na linyang binuo. Diba? Yung 4 na binuo mo, tagi ilang points yan. Kunwari, tagti 30 points. Sample lang, kapatid. 30, hindi tao yan ha. Points yan ha. O, kung family package, sobra pa yan. Diba? O, compute mo, magkano kinita nito. Nag-pair dyan. Magkano kinita nito. Nag-pair dyan.
Magkano kinita nito? Nag-pair dyan. O, ang tanong, abot na ba sa 120,000 para may resulta ka na? So, ibig sabihin kapatid, di ba? Kailangan mo malinaw yan eh. Di ba? Smart nga daw, no? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Hindi ko nahihimayin yun kapatid. Ang gusto ko himayin sa iyo ngayon is ganito kasimple network marketing for my closing. Ano yun? Ang network marketing, sabihin mo na kunwari na lang. O, para mas madali ang computation, hindi magaling sa math si upline sa eh. Sabihin mo na 90/10. Ano yun? Yung 90% sa kakilala mo, to see is to believe na kunwari. Tama? Yung 10% lang ang naniniwala sa'yo kunwari. O, this is you. Meron ka isa sa left, nakuha, may isa ka sa right. Hinimay mo lang. Every 10 kausap mo, isa lang kunwari sumali. Diba? Okay lang. Bakit? Eh, pa 10%, 10% niya, may sumali. May another plus 10% ka na dyan. May another 10 ka na. Hanapin mo lang yung tag 10 nila ulit. O, pa 10%, dumadami rin yan, kapatid. Tama? 10%, 10%, di ba? O susunod, 30% na kayo, 40 na kayo, hanggang magkaroon ka na ng malaking grupo at malaking resulta. Oo. Di ba? So, meron ka ng malaking resulta, kapatid. Ito 90-10, nag-iiba na yun. Nagiging 80-20. Diba? Dumadami na yung naniniwala sa iyo eh. 70-30. Tama? Hanggang 50-50. Baliktad na. Mas malakas na yung dating mo. Mas marami na naniniwala sa iyo. Tama? Okay. Bakit? Kasi nga, from point A, you were starting, nag-uumpisa ka pa lang, to point B. Challenging yan. Hindi ganun kadali. Tama. Pero from point B to point C, andyan na lahat ng dreams mo, mas madali. Bakit? Eh kasi nga, may resulta ka na, kapatid. Diba? Oh. So from start, to result, medyo challenging konti. Pero from may resulta ka na sa pangarap mo, upgrade, mas madali na. Oo, kasi nababawasan na yung to see is to believe. Kaya yung goal set sa'yo ng upline mo, bilisan mo i-hit whatever it takes. Bilisan mo, mabilis na mabilis. Bakit? Kasi kapatid, doon ka re-resulta. Oo, di ba? Ayaw, tingnan mo na kung paano mag-next, kung sino yung mas madali kausap. Bilisan mo, kumausap ka na ng 100 agad-agad, ubusin mo na yung prospect list mo. Di ba? Bakit? Para mahanap mo na yung mga tao maniniwala sa iyo at from there, gumagawa ka na ng resulta. Di ba? O, pag nakagawa ka naman ng resulta, mas madali na siya. O, ganito lang ang networking, kapatid eh. O, ano yun? Tatlong ano rin, tatlong pyramid din yan, kapatid eh. Ano yan? Una, kapatid, di ba? Napakalaki ng effort mo. Tama? Pero yung grupo mo, ang liit lang din. Tama? Yung pagod mo, ang laki-laki. Tama? Pero bumabaliktad yan. Malaki na yung network mo, tama? Malaki na income mo, pero yung effort mo, hindi na ganon at yung pagod mo, trabaho mong sarili, konti na lang. Diba? Ang kailangan lang makakyat ka agad. Bilisan mo lang, umakyat. Wala mo ng keme-keme. Wala mo ng nega-nega. No if, no but, no excuses. Kasi valid. Diba? Or hindi valid ang excuses mo, excuses pa rin yun. Wala muna tayong emosyon ngayon 2022. Ibigay mo muna ang lahat, kapatid. Parang eroplano yan. To make off ka muna.
Oo, kasi aeroplano daw, 4 ang makina eh. Pag to make off yan, kailangan lahat ng buwelo niyan para mag-momentum. Bukas yung 4 na makina eh. Pero after naman noon, pinapatay na yung 2. Stable na siya. Same as kuluan ng tubig. Wala munang patayan ng apoy, kapatid. Diba? Kasi iba pag umiinit na, relax na. Ngayon, wala muna. Bakit? Kahit mainit yan, pag hindi pa kumukulo, hindi mo pa na-achieve yung goal mo. Ang goal mo pakuluin. At hindi kukulo yan kung patay sindi ka ng apoy. Ibigay mo na lang, kapatid, isang buhusan to. Sisiguraduhin ni Upline Jack. Di ba? Next year, bago ang buhay. Okay? So yun lang, kapatid, no? Maraming salamat. Di ba? Congratulations. Yung skills part natin next week. Di ba? Gusto ko rin bugbugin yung skills part eh. Kaya hiniwalay ko. Para mabigyan natin ng quality. Okay? So, magsisend ulit ng poster si Upline Jack sa mga upline nyo. Diba? Iseset natin next week yan. Diba? At bubugbugin natin yung skills na yan. Hihimayin natin yan. Okay? So, yun lang, no? Again, number 1, to God be all the glory. Panginoon, maraming salamat po for this effective and successful training, no? For tonight, nag-gather po kami through this, sa inyong pahintulot. Ama, maraming salamat po. Lift namin in mighty name of Jesus, we pray. And of course, thank you, Sir Tom. Thank you kay Madam Kim, sa buong grupo natin, sa Emperors, sa lahat ng subgroup, sa lahat ng upline, leader, sa lahat ng bagong member, at sa lahat ng yayaman ngayon, 2022. So, yun lang guys, no? Picture taking tayo. Post mo yung poster natin. Pakita mo sa iPern, yung mismong top 1 pa nagre-training sa'yo. Baga dito, hindi umangat ang paa natin sa lupa. Ang pera, wala sa ulo, nasa bangko. Ang tagumpay, wala sa balikat, no? Nasa puso. Grounded tayo. And yan ang kultura ni Sir Tom, ng buong iPern. Kaya pinagmamalaki yan, no? Sa iba, artista na ng top 1, di ba? O kumita lang ng 500,000, artista na, di ba? Sa atin, pakita mo sa mga prospects mo, di ba? Na ang mismong nagre-training sa'yo dito, yung top 1 ni iPern, di ba? And kasama, syempre, yung mga magagaling mo na apply. Okay? Thank you guys. Maraming salamat sa inyo, no? I'll see you next week. Or I will see you this Saturday. And I will see you this Sunday sa lahat ng event natin. Okay? Sana may natutunan kayo tonight. No? Sana nakaambag si Upline Jack para maabot ang mga pangarap nyo. Sana na-inspire ko kayo, na-motivate ko kayo, may aral kayo na iuwi. Sobrang saya ko na doon. Okay? Kayo ang trophy naming lahat. So again, no, to God be all the glory and I fantastic morning.